Ayan po at bago po tayo magtuloy sa ating topic ay siyempre nais ko po munang ipaabot ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscriber na sana manawari. Ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas sa lahat ng uri ng mabibigat ng sakit, bagkos ang darating na lamang sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan po at dito naman po sa mga anti-kalingap na wala nang ginawa kundi mga buwisit, ay siguro doon sa araw-araw na pagdarasal natin na magkamatay na lang itong mga ito at magkamalas-malas dat ng kamalas-malasan, ayan na po, dumarating na po sa kanila yung mga kamalasan sa kanila. Kitang-kita nyo naman po yung mga kamalasan at yan po ay ating pag-uusapan mamaya, pero ang gusto ko lang pong unahin muna dito, kaya po kung po pwedeng i-forward nyo na po itong video ito kay Kuya Bal Santos Matubang at dito kay Kalinga Prab, ano? Dahil para po makakondin po sila, makapag-ready rin po sila, ano? Dahil napakahalaga po itong sasabihin ko na posible po itong mag-ama na ito ay lalasunin. Uulitin ko lang po. Tama po yung inyong narinig. Base po sa aking pagtatansya, posible po na itong si Kuya Bal Santos Matubang at saka itong si Kalinga Prab ay lasunin. Tama po yung inyong narinig. Bakit ko nga po nasabi ito? Simple lang po. Sobrang dami na po yung halos magkakamatay na sa inggit itong mga inggitirong mga taong ito. Inggit po ang dahilan. Kaya posible itong sinasabi ko. Ito naman po ang aking ito, pakiramdam, hindi lamang po minsan, hindi lamang po dalawa, hindi lamang po tatlo, na napatunayan ko sa sarili ko na kapag nagsalita ako ay nagkakatotoo. At tatlo nga pong pamilya ang nailigtas ko dahil doon lamang sa aking pakiramdam, nagbigay ako ng warning doon sa pamilyang gusto kong iligtas. Awa ng Diyos ay sumunod. At yung isa, hindi nag-ingat. Sa kabila ng aking pagpapaalala, hindi nag-ingat, ayan po, buong pamilya ay nilason. At alam niyo po ba, na isa lamang po doon sa pamilya na yun ang nakalibre. Lahat po yun na membro ng pamilya, lahat po patay doon sa laso na yon. Kaya itong natitirang buhay ngayon ay kung inyo, malabo ninyong mapanood yun dahil nga na-i-picture ito dati na sa isang programa. Hindi ako na-i-picture yan na nagpatotoo yung nakaligtas na talagang nilason sila dahil lang din sa kung anong kadahilanan, inggit o ano pa man. So doon po sa tatlo, nakaligtas po sila dahil sila po ay talagang nag-ingat magmula nung winarningan ko sila. Dito naman po sa akin, ito naman po ngayon ay dito sa kay Kuya Bal Santos Matubang at saka dito kay Kalinga Prab. Hindi po ako magwa-warning dito kung balasubas pong mga tao ito. Opo. Kung masasamang tao itong mag-amang ito, bakit ako magwa-warning? Di hayaan ko. Baka ako pa nga mismo magsolsol na sige, lasunin nyo yan. Pero hindi po, kaya nga po nagwa-warning ako para mag-ingat po itong mag-amang ito. At pamilya niya. Dahil kung inyo pong matatandaan din, ay noon pong nagtaraidor itong parautog na pamilyang ito at mga anghit na pamilyang ito. Ano yung sinabi ko? Mayroon pang magtataraidor sa Kalingap. At ngayon nga po ay kabi-kabila na po.
yung mga nagtatapik at kitang-kita na po yung isang katraidoran nito. Bagamat nandyan pa po sa loob ng Kalingap ito. Ang tinutukoy ko po si Gilo Mags. Nasa Kalingap pa, pero wala na. Traidor ito. Yan ang kumukuha ng mga informasyon sa loob ng Kalingap at ipinapasa niya dito kay Redsin, kay Dr. Wakwak. Yan. Kaya kung inyo matatandaan, ng mga unang araw, ganon katatalas magsasalita itong si Wakwak, itong si Dr. Bayag. Dahil nakakakuha po ng informasyon itong si Gilo Mags dito sa loob ng Kalingap at yun ay kinikwento niya. Yan na po, lumabas na po yung sinasabi ko dati na mayroon pa na magtatraidor sa Kalingap at yan na nga po, lumabas na. Yan na po yung isang ebidensya. At yan na po rin ang magpapatotoo na totoo yung mga prediksyon ko. Ngayon, mayroon pa kayong aabangan. Maliban dito kay Gilo Mags, mayroon pang isa. Ito ang itanim nyo at huwag na huwag nyong kakalimutan to, sinabi ko to. Mayroon pa. Mayroon pang isa. Ayon dito sa aking prediksyon. Dati wala kayong ka-idea nung sinabi ko ito. Nasabi ko nung nagtraidor na itong anghit na ito. At sinawakwak na yan. Wala kayong ka-idea kung sino yung sinasabi ko na may magtatraidor sa Kalingap. May susunod, ayun na nga si Gilo Mags. Wala kayong kaalam-alam doon. Pero lumabas. At yan ay pwede kong i-claim yan kasi nandiyan naman po yan sa video ko. Sinabi ko yan. Okay. At dahil dito, ngayon itatak nyo na sa araw na ito na mayroon pang isa na nandyan pa sa Kalingap. So ngayon, bakit ko sinabi ngayon, bakit ako nakapagbuo ng isang konklusyon na posibleng lasunin itong mag-amang Kalingap founder na si Kuya Bal Santos Matubang at saka ito si Kalingap Rab? Dahil nga po sa inggit. Inggit at saka pira. Yan na po, sasabihin ko na po ng totohanan sa inyo. Pira po ang dahilan. Pero dito po sa akin, ang sinasabi ko lang posibleng mangyari. Hindi ko sinabing mayroon ng nagpaplano. Ang sinasabi ko, posible. At ang posible nga po doon, ang dahilan ay pira at inggit. Inggit na in a way na yung magbabayad. Ito, halimbawa na lang natin dyan. Magkunya kayo. Yung nandiyan sa Kalingap mismo ngayon. Yung nandiyan sa Kalingap mismo ngayon, tansyahin ninyo. Sa tingin niyo, sino, kung halimbawa, maopiran ito ng 100,000 up to 200,000, hindi kaya susundin niya na lasunin itong mag-amang ito sa halagang 100 up to 200,000? Susunod yan, pira yan eh. Yun po ang gusto kong ipabatid sa inyo. Hindi naman po siguro lingid sa inyong kaalaman na ilang beses ko na rin pong nabanggit sa inyo na matagal po ako naging investigador. So ibig sabihin, napakarami pong dumaan sa akin na kaso pagdating sa mga ganyan. Yung mga binabayaran, yung inggit, at saka kung ano-ano pa, kung rival, lahat po yan nagdaan sa akin. Kaya alam ko yung sinasabi ko. Kaya itong bidyong ito, sana i-forward nyo lang kay Kuya Bal Santos Matubang ito. Huwag kayong mag-aksaya ng oras at least nagawa ninyo yung inyong parte or nagawa ninyo yung inyong obligasyon na iparating sa kinauukulan kay Kuya Bal Santos Matubang dito kay Rab, itong sinasabi ko. Ngayon,
Sa parte ko naman, ginawa ko yung parte ko dahil yun ang alam ko. Oh. Pag hindi nag-iingat ito, kasi alam ko itong mga ito, itong mag-among ito, tiwala lang eh. Tiwala. Huwag. Huwag. Malalason kayo. Tandaan ninyo. Okay, para hindi ma-offend yung mga kasama ninyo, na tatanggihan ninyo yung mga kung ano ibibigay sa inyo, pagkain man yan o inumin, para hindi sila ma-offend. Siyempre may marami naman matitino talaga dyan na tanggihan ninyo. Oh. Pero dito ay sabihin nyo lang, nag-iingat lang kayo dahil yung sinasabi ni Birana. At ito posibleng mangyari, at nangyari na nga eh. Nangyari na ito sa 4 na pamilya na tinulungan ko. Ay, 4 dahil 3, yung sumunod, yung isa hindi sumunod, ayun, nalason. Baka hindi niyo po alam. Ha? Ano ba yung mga lalasonin ba ng lason sa daga? Hindi po. Hindi po ganon kasi malalasahan yun. Hindi po ganon. 3 ingredients lang po, lason na. Lason na yan, 3 ingredients lang. Na walang mararamdaman, walang malalasahan. Hindi kagaya nung bibili kayo ng yung pang-spray sa sa uod sa palayan. Yun ay malalasahan, amoy na amoy yun. Pero sabi ko, 3 ingredients lang magagawang lason na walang mararamdaman, walang malalasahan, walang maaamoy. Yan po ay umuso po yan noong tawag dito, '90s po, 1990 umuso po yan yung tinatawag naming kilkig. Kilkig po ang tawag diyan. Ha? Pag nag-abot ng baso sa iyo, halimbawa tubig, mag-aabot sa iyo ng baso, halimbawa ito yung baso, tapos nandito na pala, na isawsaw na pala doon sa lason, ito niya. Tapos pag-abot ng baso, dito pa lang, bago pa lang kukunin pa lang yung baso, isinawsaw na itong daliri nito. Inabot sa iyo, ininom mo. Tapos ka. Baka hindi pa rin kayo maniwala na yan ay hindi nagagamot ng doktor, yung laso na yan. Ibang klaseng lason po yan. At tinatawag po yung kilkig nga eh. Kilkig po ang tawag dyan. Sabi ko 3 ingredients lang po yan. Ha? Kaya ko po sinabi, hindi nagagamot ng doktor dyan kasi ang makakagamot lang po niyan yung kasabwat nitong naglalason. Halimbawa ako ang tagalason, sa mga tao. Oh, dito lang yan. Isasaw-saw ko lang doon sa pulbos na lason. Pagkuha ko ng baso na inumin, isinawsaw ko na itong daliri ko doon, nandun na yung lason. Kahit pa pumunta sila ng doktor, kahit pa magpa-opera sila, hindi kayang gamutin. Ang makakagamot lang yan yung kasabwat. May tagagawa ng lason, may tagalason. Yan ang ibig ko sabihin. Tagalason ako, tagagawa ng lason yun na rin yung tagagamot. Yung gumawa ng lason, yun na rin ang gagamot. Halimbawa, nilason kita. Kahit pa dalhin ka sa doktor, alam ko naman ako ang naglason sa iyo, di ba? Pupuntahan kita.
Ay, sabihin ko, oy, may kilala akong mahusay sa ganyan, mga ganyan. Subukan nyo, wala namang mawawala. Ayun nga lang, may bayad doon. Siyempre, masakit na yung tiyan mo, magbabayad ka. Lalo alam ko naman na may pira ka, kaya nga lalasurin ka to dahil may pira ka, pangbayad eh. Negosyo nga yan eh. Kahit na magkano, magbabayad ka eh. On the spot, may papainom lang sa iyo nung tagagawa ng lason. Pag nainom mo yan, 1 minuto lang, magaling ka na. Ganun lang. 1990 yan na umuso yung yan pa na yan, yung lason na yan. Kilkig ang tawag diyan. Ganun lang po yan. Kaya pinapaalala ko lang po dahil baka pero ngayon hindi na uso yan eh. Ang uso na ngayon yung antimano, papatayin ka na. Pag nilason ka, papatayin ka na. Yun ang uso ngayon. Wala na yan, hindi na ginagawang kanya kasi nagkabistuhan na yan nung araw na yon. Nagkabistuhan na yan, pinagkakakitaan yan. Ngayon hindi talagang totoong lason na. Lalasunin ka. Kaya gusto kong makarating ito kay Kuya Bal Santos Matubang para mag-ingat sila mag-ama. Wala naman po masama. Kung hindi naman nila sundin itong sinasabi ko, wala naman problema. Kan ba yun? Problema ba yun? Hindi. Sinabi ko na ang rason kung bakit nagmamalasakit ako rito. Una, sabi kong kanina, di ba? Kung itong mag-ama na ito, itong matubang na ito, tarantado ito, bakit ko kailangan magmalasakit? Hindi ko kailangan na pagmalasakit ng mga ito, kung tarantado itong mga ito. Hindi. Hindi ganun yung nakita ko sa kanila. Kaya nga, ngayon, winawarningan ko na posibleng lalasunin yan. Una, sa sobrang inggit. Pangalawa, magtatanggap ng pangbayad dito. Ang naiinggit yung magbabayad. At yung maglalason, yung nandyan pa sa kalinga. Posible po yan. Ngayon, so, at least, sundin man na mag-ama, itong sa pinapaalala ko, o hindi, at least, nagampanan ko yung obligasyon ko. Kayo rin, ipinarward nyo ito sa kanilang mag-ama, itong bidyong ito, nagawa nyo na rin yung parte ninyo. So, wala na kayong pananagutan doon, wala na kayong cargo de conscience, ika nga. Nagawa nyo na yung inyong parte. Diba? Ganun lang yun, pasimple. Dito napakarami ako nakikita rito. Sobrang dami. Tingnan nyo yan. Hindi nyo akalain, Matagal na yan. Magmula nung nagtaraiduran na yung Dr. Wakwak na yung sinakwan na yan. Regine at saka yung yung pamilyang Butanding. Sinabi ko na mayroon pang magtataraidor. Yan na. Lumabas na. Maliban dyan, kay Gilo Mags ngayon na pinag-uusapan natin, mayroon pang isa. Yan ang tandaan niyo. Okay, tapos na po tayo dyan. Ngayon, mapunta naman po tayo dito kay Dr. Wakwak. Ayan. Dito kay Dr. Wakwak ay ngayon Wakwak, ang tanong ko lang sa iyo, naramdaman mo na kung gaano kasakit yung ginawa mo dito kay Kalinga Prab at saka dito kay Kuya Bal Santos Matubang. Ramdam mo na kung ano ang naramdaman nung tinaraidor. Dahil ngayon, di ba, maliwanag, tinaraidor ka rin nitong pamilyang Butanding. Ikaw ang nag-scout dito sa pamilyang ito, tinalikuran ka, tinaraidor ka. Napakasakit nun.
Kaya, bago tayo itutuloy yan, grabe yan, sobrang sakit yan, maniwala ka sa akin, naggaganyan-ganyan lang. Kaya tuluyan na pong, nagpaalam. Itong si Dr. Wakwak, hindi ko na po kailangan dito ang ipakita po yung video nitong Dr. Bayag nito. Paulit-ulit ko rin po sinasabi sa inyo na hindi ko ugali ang mag-play dito ng video na may video. Pero tuluyan na po siya nagpaalam dito kay Anghit. Imaginin mo kung gaano kasakit yan yung ginawa sa iyo. Mario Joseph, ganyan din yung naramdaman ni Kuya Bal Santos Matubang at ni Kuya Rab nung tinaraidor mo rin sila. Ganun lang yun eh. Ngayon baka sobra pa. Sobra pa yung sakit, hindi lang mapapaaray ka. Mapapaaray ka. Mapapaaray ka talaga. Maniwala ka. Ngayon, alam mo na masakit yung ginawa sa iyo. Ganon din yung ginawa mo dito kay Kalinga Prab at kay Kuya Bal Santos Matubang. Matapos kang ampunin, matapos kang tulungan na magkaroon ka ng pangkain mo, ayan, ginawa mo sa Kalingap. Ngayon, ibinalik lang sa iyo. Back to you. Bayag. Ay! Ngayon, mahapdi talaga. Mahapdi talaga yan, bayag. Parang inupira yung bayag mo sa sobrang hapdi, mapapaaray ka. Maniwala ka. Back to you, bayag. Ayun na nga ang sinasabi natin eh. Di ba? Pero ang tapang-tapang mo noong una. Pag may tanggol mo itong si Anghit, wagas. Ngayon, sinabi mo na lalayasan mo na. Dahil hindi mo na kaya yung sakit. Kaya talagang sobrang sakit. Talagang aray. Yan sabi mo, ako yun. Di ba may sumpaan kayo? Ang sinasabi mo dati, hindi mo pwedeng hindi pagtanggol itong si Anghit kasi nga mahal mo siya. Pero ngayon, iba na ang nagmamahal sa kanya. Itinakwil ka na. Nako, Mario Joseph. Grabe. Antindi nito, Mr. Bayag. Mapaparay ka talaga dito, ha? Ay talaga na mga sakit ng ginawa mo. Yan ang sinasabi mo ngayon kay Anghit na masakit yung ginawa ni Anghit sa'yo. Pero hindi mo naisip na masakit yung ginawa mo dito kay Kuya Bal Santos Matubang at dito kay Kuya Rab. At dyan sa Kalinga. Yan.
Ayan. O, tama na, tama na, tama na. Baka. At nabalitaan nga natin na hindi raw talaga, iyak daw ng iyak. May kaso na, ipinagpalit pa siya kay Kapiso ng ngipin. Dapat kasi, ang winurk out mo dati, yung ngipin mo, pinalaki mo. Yun pala ang gusto ni Anghit, yung malaking ngipin. Yun ang wala ka. Yun ang wala ka. Kaya, pasensya ka. Mapapaaray ka talaga. Grabe. Di ba? Alam mo na ngayon. So, yan po yung kwan at dito kay Gilo Mags, kumpirmado na. Isang taraidor ito ng nandyan pa sa Kalingap. Nasa Kalingap pa, nagtataraidor na. Kitang-kita na yung pagiging taraidor nito. At saka alam nyo, ito makikipagpustahan ako sa inyo. Subukan niyang pumunta sa bahay niya. Mayroong baul yan. Mayroong baul yan. Hamunin nyo lang buksan yung baul niya. Yung baul ha. Tingnan nyo lang kung ano yung nakalagay doon sa baul niya. Damitan niya na damitan, pero mayroon pang isang nakalagay sa baul niya. Makikipagpustahan ako. Kung hindi totoo itong sasabihin ko, sabihin nyo, sinungaling ako. Anong laman? Huhulaan ko na. Sasabihin ko na rito. Hindi hula, sasabihin ko na. Bagoong ang laman ng baul niya. Imaginin mo, hindi ba kayo naglalagay ng damit sa baul? Baul! Di ba ang alam nyo, damit lang? Pero itong si kay Gilo Mags, damit at saka bagoong ang laman ng baul niyan. Kaya nga bobo yan eh. Di ba? Bobo. Tingnan mo, katanda-tanda na, hindi pa niya mabago yung accent niya. Talagang bagoong na bagoong yung accent niyan. Hay, magkuhan kayo. Maayusin mo yung pananalita mo. Putang ina ka. Ayop ka. Ayop ka. Para lang ito yung Batanggin nyo eh. Yung Batanggin nyo, dumaan. Hinahanap nyo yung kalabaw. Nagtanong doon sa tao. Ay magandang hapon po. Kayo bagay walang nakitang kalabaw na dumaan din eh. Sabi ng Batanggin nyo. Sabi ng Ilocano, Jay, nagpakasta Jay. Ayan. Mama, ay hindi po magpapakasta yung aking kalabaw at yung kapon. Kininang. Yung bagak lagarudan nga, nagpakasta Jay. Hangkal na mamati. Naghabulan ng tagaan ng gagago. Ganyan din to si Gilo. Hindi pa niya maayos-ayos yung accent niya na pagiging bagoong. Kaya bobo. Anyway, at maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating munting channel. Doon po sa makakapanood dito ng bidyong ito. Tapos hindi pa po kayo nag-subscribe. Nako, tapos hindi nyo pinanood nyo itong video ko, tapos hindi nyo pinindot ang subscribe. Nako po, papangit lalo kayo. Maniwala kayo sa akin. Pero pag pinindot ninyo, grabe, gaganda kayo. Kagaya itong mga subscriber ko, wala kayong makitang magaganda na pangit sa mga subscriber ko. Lahat magaganda mga subscriber ko, mga gwapo. O yan. Kaya ano pang inaantay nyo? Pindot na agad ang subscribe. Once na napanood nyo itong video kong ito, Birana Live Studio TV, pindot agad ang subscribe. Pindot ang all. Pindot ang notification bell. Ayan po. So, hanggang dito lamang po at sa lahat po ng aking mga subscriber na nagaganda at nagugwapuhan, mahal na mahal ko po kayong lahat. Darating na po yung swerteng para sa inyo. Maraming salamat po.